Kapag nanlalamig na ang ating pananampalataya, tumatamlay ang pag-asa at namamanhid na ang puso sa pagmamahal. Hilingin nating hipuin ulit tayo ni Jesus at ibalik sa atin ang sigla. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong alalahanin at abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang." At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit, pinalabas niya ang mga ito at maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, ay pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," nang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay touch. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan
na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, paki-like na rin at follow ako sa YouTube at sa Instagram. Ngayong araw na ito ay continuation ng gospel kahapon tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Mga kapatid, bahagi ng public ministry ng Panginoon is the healing ministry. Napakahalaga po ng healing ministry because sinasabi nito na tayong lahat kinakailangan ng kagalingan. Ikaw at ako, iba-iba man ang mukha ng ating sakit. Physical man ito, emotional, mental, spiritual, and even financial, ay nangangailangan ng kagalingan. Tayong lahat. At ngayong araw na ito, dalawang kwento ang nakapaloob sa Ebanghelyo. Una ay ang tungkol sa naghihingalong anak ni Jairo na 12 taong gulang. Nang si Jesus mula sa lugar ng mga Geraseno ay tumawid sa kabilang ibayo, siya sinalubong na ni Jairo at nakiusap na pagalingin ang kanyang 12 taong gulang na anak na naghihingalo. At habang sila'y papunta doon sa bahay ni Jairo, mayroong isang babaeng 12 taon ang dinurugo. Sabi nga sa kwento, halos naubos na yung kanyang pera sa kakapagamot pero wala pa rin nangyari at halos lalo pang ang lumala. 12-year-old girl at itong isa'y babaeng 12 years old na dinurugo. At sabi ng babae, imagine sa dami ng mga tao na sumalubong kay Jesus, itong babaeng ito, sabi niya, out of her faith, sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling na ako. Imagine that faith. Dalawang tao na may napakalalim na pananampalataya. Una ay si Jairo. Pangalawa ay itong babaeng 12 taon ang dinurugo. The faith of Jairus and the faith of this woman. Kwento ng pananampalataya. At sabi ng babae, mahawakan ko lang. No? Mahawakan ko lang. Gagaling na ako. Actually, itong touch na ito is a sign of faith. Actually, dalawa, no? Dalawa ang kwento ng paghipo. Una, itong babaeng ito na hinawakan ang damit o yung laylayan ng damit ng Panginoon. Nagbiglang gumaling because of that. At pangalawa, yung paghipo o paghawak na Jesus sa anak ni Jairo na namatay at the moment habang papunta pa lang sila roon. Hinawakan ni Jesus ang babae at muling binuhay. Mga kapatid, ito yung napakahalagang maunawaan natin is the touch of Jesus. The touch of Jesus is a healing touch. Hindi lahat ng touch ay healing. No? May mga touch na wounding or hurting. Of course, siguro, iba't iba tayo ng karanasan dyan. Pero, sinasabi ng ating Panginoon that the touch of Jesus, His touch, is a healing touch. Na kahit siya yung hawakan at hipuin, it is still Jesus who touches. Even that woman, yung kanyang pananampalataya. Without the permission of Jesus, wala namang kapangyarihang lalabas sa kanya. Pero dahil sa pananampalataya ng babae, Jesus granted yung kanyang hinihiling na kagalingan. And of course, the faith of Jairus ay naging dahilan para buhayin ni Jesus ang kanyang anak. Yung kanyang mapagpagaling at paghipo na nagbibigay buhay. Mga kapatid, napakahalaga ng sinasabi sa atin sa araw na ito. I think it's two-way.
yung touch natin kay Jesus at yung touch ni Jesus sa atin. Ano ba yung nakakahipo sa Panginoon? Our faith. Yung lalim ng pananampalataya ng tao sa paligid niya ang nakaka-touch sa kanya. Yung faith ni Jairus at itong faith ng babaeng ito touched the heart of Jesus. And because of that, Jesus also responded positively. And Jesus touched them as well. At ano yung affirmation? Yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. So Jesus touched them with His healing touch. Napakahalaga, mga kapatid, ng itinuturong ito. Kung gusto mo ng kagalingan, napakahalaga ng malalim na pananampalataya kay Jesus. And that faith touches the heart of Jesus. And as a response, hahawakan niya rin tayo ng kanyang mapagpagaling na kamay. Huwag tayong matakot, hipuin ang puso ni Jesus. At huwag rin tayong matakot na hipuin tayo ng mapagpagaling na kamay ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, hipuin mo ang aming puso, ang lahat ng bahagi ng aming pagkatao na may dinaramdam. Ibalik mo kami sa kalusugan upang kami makapaglingkod sa iyo araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.